Sa pagitan ng katahimikan ng hapon at pag-aspas ng hangin sa lumang simbahan, may mga lihim na hindi sinasadyang mabigkas at minsan ang mga salitang pilit tinatago ng hiya. Doon mismo tumatakas sa pinakasagradong lugar tulad ng pag-ibig, dumarating kahit walang pahintulot, humahalik kahit walang permiso. Ako si Bam, 22 taon at sakristan ako sa maliit naming simbahan. Hindi dahil sobrang banal ako, kundi dahil libre ang merienda rito at malamig ang kwarto sa likod. Pero may isang dahilan kung bakit araw-araw akong maagang pumapasok. Si Jason, yung bagong choir member. Maganda yung boses pero mas maganda yung ngiti. At bawat ngiting binibitiwan niya, parang ako yung pinapatugtog niyang nota. Minsan nga sabi ko sa sarili ko, Lord, kung pabigat po itong nararamdaman ko, bakit parang gumagaan tuwing nakikita ko siya? Isang tanghali, siya mismo yung lumapit habang nagpupunas ako ng bangko. At ang sabi niya, Bam, pwede ba ako magkumpisal? Napakunot noo ako. Ha? Ako? Bakit sa akin? Hindi naman ako pare. Umiti siya, yung ngiting may bahid ng kalokohan pero may halong kaba. Hindi naman tungkol sa kasalanan eh. Tungkol sa nararamdaman. Wika niya. Kinabahan ako at sabi ko sa sarili ko, teka, iba to ah. Pwede ba dito? Tanong niya sabay turo sa gilid ng altar. Tumango ako. Kahit di ko alam kung anong pupuntahan nito. Umupo siya sa harap ko at ang sabi niya habang humihinga ng malalim. Ito yung confession ko. May gusto ako. At ang sabi ko naman, naku, baka hindi ako dapat. At eto hindi ko na natapos yung sasabihin ko. At eto nagmadali akong tumayo. Pero hinawakan niya yung kamay ko. At ang sabi niya, gusto kita, Bam. Parang tumigil ang kampana, pati orasan. Ako lang at siya lang, at yung kamay niyang mainit sa palad ko. At ang sabi pa niya, hindi ko naman inaasahan na sagutin mo, pero gusto ko lang linisin yung dibdib ko. Sabi nga nila confession is good for the soul. Ngumiti ako at ang sabi ko naman, paano kung matagal ko nang hinihintay yung confession mo? At eto biglang lumiwanag yung mukha niya at ang sabi niya, talaga? Sabi ko, totoo. At eto rin yung amin ko. Matagal na kitang gusto, Jason. At doon sa gitna ng simbahan, hindi kami naghalikan, syempre bawal. Pero nagtapik siya ng balikat ko at sabay sabing, ayusin natin mamaya sa labas. At eto tumawa ako, sabi ko naman, noted. At yun ang simula ng lahat. Hindi iskandalo, hindi drama. Kundi dalawang taong sabay nag-confess pero hindi para magsisi, kundi para umamin. Simula nung araw na nagkumpisal kami sa isa't isa, naging mas magaan ang mundo ko. Parang may extra silang electric fan sa simbahan kasi ang gaan-gaan ng hangin at si Jason, nako, mas naging maharot.
Tuwing practice ng choir, lagi niya akong sinusulyapan. Minsan pa nga, habang nag-aayos ako ng kandila, bigla niya akong sasabihan ng, "Bam, pogi mo today ah." Tapos atras siya agad. "Ay, sorry. Nag-confess na pala tayo. Kaya pwede na akong maging honest." At ako naman parang tanga. Biglang nangingiti na parang sinapian ng santo ng kilig. Isang hapon, nagkabayaran sa palengke. At sobra yung sukli ko. Sabi ko kay Jason, ihahatid ko siya pa uwi kasi may dala akong payong. "Hinatid mo pa talaga ako?" Sabi niya habang naglalakad kami sa ilalim ng payong. "Hindi kita hatid," sabi ko. "Sumabay ka lang sa direksyon ko." At ang sabi naman niya, "Kahit opposite direction tayo?" At eto, napakamot ako. Oo nga no, wika ako. Wala siyang sinabi, ngumiti lang, pero sa ngiting yon, alam kong nahuli niya ako. May rehearsal ulit. Ako yung nag-aayos ng mic. Siya yung nagte-test. Naghaharutan kami nang bigla niyang sinabing, "Bam, sabay na tayo kumain, gutom na ako." Wala akong dala. Treat ko. Siyempre sumama ako libre sa karinderya. Pinapanood ko siyang kumain tapos bigla niyang sinabi, "Alam mo, parang mas masarap kumain kapag kasama ka." At eto, nabulunan ako sa kanin. Teka, diba sabi nila kapag masaya ka sa kasama mo, tumatamis ang lahat? Wika pa niya. At ang tanong ko naman, ganun ba? At ito, nilapit niya yung mukha niya ng konti. Tapos sabi niya, "Tulad nito, ang tamis oh." Ewan ko kung anong tinamis, pero namula ako at nagkunwaring nag-text kahit wala namang signal. At ito, sa pangatlong pagkakataon, habang nag-aayos kami ng mga bulaklak sa simbahan, may tumawid ang pusa. Si Kulas. Bigla kaming sabay yumuko para damputin siya. Nagdidikit tuloy yung halos yung ilong namin. At ang sabi ko, "Uy, tabi." At ang sagot naman niya, "Ayoko. Komportable ako dito." Sabi ko pa, "Ang lapit mo kaya?" At ang sabi naman niya, "Gusto mo lumayo ako?" Hindi ako sumagot. Nginitian niya ako. At ang sabi niya, "Ayun na, alam ko na yung sagot mo." At bago matapos ang araw, habang nagyayakapan ang anino namin dahil sa sinag ng hapon, bigla niyang sinabi, "Bam, gusto kong maging araw mo. Yung tipong pag wala ako, iisipin mo, nasan kaya si Jason?" At ang sabi ko naman, Bakit? Bakit gusto mo yun?" "Para babalik at babalik ako sa'yo," wika niya. Hindi ko alam kung paano siya naging ganun ka-smooth, pero kinilig ako ng sobra. Simula nung mga araw na yun, naging araw-araw na kasabay ko si Jason. Hindi man namin yun pinag-uusapan, pero parang natural na lang na hanapin namin ang isa't isa. At ang pinaka nakakatuwa, wala kaming drama, wala ring selos. Para kaming dalawang batang magkalaro na natutong magmahal ng hindi sinasadya. Isang araw walang choir practice.
Pero pumunta ako sa simbahan. Di ko alam kung bakit. Siguro nakasanayan ko na. Pagdating ko nagulat ako. Nandun si Jason, nakaupo sa hagdan, nakasandal sa poste. At ang tanong ko, ano ginagawa mo dito? At ang sagot naman niya, simple pero tinamaan ako. Hinihintay kita. Para saan? Wika ako. Wala. Gusto lang kitang makita yung mukha mo. Wika niya. Sana may ventilador noon kasi uminit yung buong katawan ko. Lumabas kami para bumili ng kwek-kwek. Habang naglalakad kami sa tapat ng parke, biglang may batang dumaan na tumatakbo. Nabasag yung tahimik na hapon. Oops, baka matulak ka, sabi ni Jason at biglang hinawakan yung kamay ko. Hindi ako agad bumitaw sa kamay niya. Kasi hindi ko rin gustong bawiin eh. At ang sabi ko, safe na ako. At ang sagot niya, alam ko. At ang sabi ko pa, bitiwan mo na. Kaya lang hindi niya binitiwan. At ang sabi niya, Jason, honey. Jason. At ito, tumawa siya ng malakas. Sinubukan kong maging seryoso pero ang hirap kasi kapag hawak niya yung kamay ko. Mainit at presko ang pakiramdam. Ayun, hindi ako nakapagpigil, napangiti ako. At ang sabi niya, sa'yo lang ako mahawa kahit hindi mo hilingin. Kaya ito, bago kami umuwi, dumaan kami sa loob ng simbahan. Tahimik kami lang. Umupo siya sa tabi ko. Bam, pwede ba ulit ako mag-confess? Wika niya. Ngumiti ako at ang sabi ko, dito ka na naman Ano naman kasalanan mo? At ang sagot niya, hindi kasalanan. Feelings. At ito, pumikit ako. Sabi ko, sige, ano yan? At ito, huminga siya ng malalim at ang sabi naman niya, feeling ko, nahuhulog na talaga ako sa iyo Yung totoo na. Hindi ako nakapagsalita agad. Pero, hindi ko kailangan magsalita. Dahan-dahan, inilagay ko ang ulo ko sa balikat niya. At naramdaman ko siya. Tumigil huminga ng 1 segundo. Yan na ba yung confession mo? Tanong niya. At itong ngumiti ako. Sabi ko, hindi pa. Ito pa. Inabot ko yung kamay niya. At ang sabi ko, kahit saan ka mahulog, Jason, sasaluhin na kita. Tahimik lang siya pero ramdam ko yung ngiting pilit niyang tinatago. Lumipas ang mga araw, mas dumadami yung tawanan. Mas dumadami yung aksidental na hawak ng kamay. Mas dumadami yung sandaling kahit wala kaming sinasabi, sapat na. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Pero ang alam ko, hindi na kami pabalik. Lumipas ang ilang linggo at sa totoo lang, parang hindi na kami yung Bam at Jason na parang magkakilala lang sa simbahan. Hindi rin kami magka-MU na may halong tampuhan o silosan. Kami yung tipong masayang magkasama lang. At oo, araw-araw na kaming may sariling ritual. Ang una, 3 araw lang yung lumipas bago siya magsimulang magdala ng kape. Bam, para sa'yo.
Ay, wow. Libre ba to, Jason? Huwag kang mag-alala, Bam. Hindi ko i-confess dito sa pare na nilibre kita. Jason, wala namang kasalanan yun. Meron, Bam. Ano, Jason? Pag sobra kang sweet, baka mapa-inlove ka lalo. Wika niya. Napasipol ako. At ang sabi ko, grabe ka confident. At ang sabi naman niya, hindi, honest lang. Sabay abot niya ng mainit na cup at doon nagsimula ang pinaka-paborito kong amoy. Hindi yung kape, kundi yung presensya niya sa tabi ko tuwing umaga. Ang ikalawa, gabi-gabi, kahit hindi namin pinag-uusapan, magtatagpo kami sa karinderya ni Aling Nena. Uy, Bam, nandito ka rin? Hindi, multo to. Wika niya. Cute naman ang multo ko. Wika ako naman. At ayun, magkatabi kami. Pareho pang nagkukwento kung anong kabaliwan ang nangyari sa araw namin. Pero ang pinakagusto ko, yung hindi niya tinatakpan yung bibig niya kapag tumatawa. Yung parang wala siyang takot, magmukhang tanga sa harap ko. Yung para bang ako yung pinaka-natural niyang lugar. Pangatlo, tuwing hating gabi, ihahatid ko siya pauwi. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong pahabain ang bawat segundo kasama siya. Bam, napansin mo ba? Sabi niya minsan habang naglalakad kami. Ang ano, Jason? Routine na tayo, Bam. Masama ba yung Jason? Hindi, ang sarap nga eh. Wika niya. At ang sagot ko, ewan ko sa'yo. Teka, wait. Wika niya. Huminto siya at tumingin sa akin. At ang sabi niya, Bam, ikaw yung paborito kong routine. At ito, napalunok ako. Teka, Jason. Bakit, Bam? Baka maging masyado akong masaya, Jason. Bakit, Bam? Jason, baka maadik ako sa'yo. At ito, tinapik niya yung balikat ko. At ang sabi niya, Bam, simula pa nung araw na nag-confess ako, adik na ako sa'yo. At ito, makalipas ang panahon, mas lalo kami naging praning sa isa't isa. Yung tipong naghahanap, kapag wala kahit 5 minuto, mas marami rin yung, uy, nandito ka pala. Kahit obvious namang hinahanap talaga namin ang isa't isa. At unti-unti, napansin kong hindi ko na siya tinitingnan. Ine-enjoy ko na lang. Kasi, akin na yung presensyang yun. Kahit hindi pa man namin napapangalanan. Minsan, pag masyado kang masaya, hindi mo napapansin na unti-unti ka nang hinihila ng tadhana papunta sa salitang matagal mo nang iniiwasan. Yung tayo. At hindi namin ito pinag-uusapan pero ramdam na ramdam namin pareho. Ang alaala sa buwan. Gabi noon, wala kaming practice, wala ring lakad. Nag-text siya. Bam, labas tayo. Saan tayo, Jason? Bam, kung saan hindi tayo gagambalain ng choir practice at ni Father. Gabi na, Jason. Bam, ikaw yung kailangan kong makita. Saan ka ba? At ayun, lumabas ako. Nakita kami sa tapat ng plaza. Buwan lang ang ilaw pero sapat yun.
Naglakad kami papunta sa likod ng lumang gusali sa tabi ng simbahan. Yung laging tahimik, laging may hanging malamig. At ang sabi niya, "Bam, kamusta yung puso mo ngayon?" At ang sagot ko naman, "Ayos lang, bakit?" Wala. Gusto ko lang malaman kung masaya ka pa rin sa bawat araw na kasama mo ko, Bam." At eto, napangiti ako. At ang sabi ko, "Kung hindi ako masaya, di na kita sinipot." Alo, grabe siya. Wika ni Jason. Pero sige, thank you. At ang tanong ko, para saan? Para sa lahat ng araw na hindi mo ako iniwan. At ito, tumabi siya ng konti at halos magdikit na yung braso namin. Nakatitig kami sa isa't isa. Di ko alam kung dahil sa lamig ng gabi o dahil sa init ng tingin na namin, pero bigla siyang yumuko ng bahagya. Parang gusto niyang humalik. Pero hindi niya tinuloy. At ang bulong ko, bakit? At ang sabi naman niya, may pangako ako sa sarili ko eh. At ang sabi ko naman, ano? Na pakalikan lang kita kapag ikaw na mismo yung nagsabi. Wika niya. Nagsabi ng ano? Wika ko naman. Nang handa ka na. Wika ulit niya. Parang tumaas yung temperatura ng buong paligid. Di ko alam kung paano ko napigilan yung sarili kong ngumiti. Ang cheesy mo, wika ko. Pero ngumiti ka, wika naman niya. At ito, tumawa siya ng malakas. At sa tawa niyang yun, gusto ko siyang halikan pero hindi pa. Hindi pa ngayon. Bam, pwede ba ulit ako mag-confess? Sabi niya. Ano na naman? Wika ako. Hindi na to biro ah. At eto, tumigil ako. Tumahimik ang hangin. At ang sabi ko, ano ba yun? Tumingin siya sa buwan tapos bumalik ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung anong label natin. Pero alam ko na to. Ayokong mawala ka. Ayokong may isang araw na hindi kita kausap. Ayokong may gabi na hindi kita kasama. Ayokong may umaga na hindi ikaw yung unang iniisip ko. Wika niya. Parang may humigop ng hininga ko. Bam, kung hindi ka pa handa na tawagin akong boyfriend, okay lang. Hindi kita mamadaliin. Pero pwede ba? Pwede ba na sa ngayon tayo muna sa paraan ng dalawang taong ayaw bumitaw sa isa't isa? Wika pa niya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung bakit nanginginig yung kamay ko. Pero hindi ko kailangan ng salita. Hinawakan ko lang yung kamay niya at sinabi ko, Jason, kung sa paraan na hindi nagmamadali, kung sa paraan na masaya lang, kung sa paraan na walang label pero malinaw na ikaw yung inuuwian ko, tayo na nga. Wika ko. At ngumiti siya, yung ngiting parang nanalo siya sa raffle at ako yung premyo. Makalipas ang panahon,
Lumipas ang ilang gabi, mas lalo kaming naging tayo kahit hindi sinasabi. Mas dumami yung ingat ha, nasan ka? Kakain ka na? At yung pinakamaganda, wala pa rin kaming tampuhan, walang selos, walang stress. Masaya lang, sapat lang, at tama sa puso. Hindi na namin napansin ang paglipas ng panahon. Ang alam lang namin, araw-araw, gabi-gabi, inuman man o kape o paglalakad pa uwi, kami na. Hindi sa papel, hindi sa salita. Pero sa paraan ng dalawang pusong hindi na kayang ihiwalay ng kahit sinong pari o choir practice. At ang araw na naging opisyal ang lahat, nasa simbahan kami. Ako, nag-aayos ng kandila. Si Jason, nag-aayos ng mic. At ang sabi niya, "Bam, halika dito." Pagharap ko sa kanya, hawak niya yung lumang kahon na ginagamit namin sa confession booth, pero walang laman. Ginawa niya tong parang stage. At ang tanong ko, "Anong drama mo na naman?" At ang sabi niya, "Pwede ba kitang i-confess officially?" Umupo siya sa maliit na bangkong parang pari kuno. Ako naman napatawa. "Sige, ano yun? Ano yung kasalanan mo?" Wika ako. At ang sagot niya, "Wala. Pero may panibago akong feelings." At ito napatas ang kilay ko. "Nako, anong kalokohan na naman yan?" Wika ako. At ito huminga siya ng malalim. Tumayo siya at lumapit. Hinawakan yung kamay ko at diretsong tumingin sa mata ko. "Bam, gusto mo bang maging boyfriend ko? Yung hindi na lihim, yung hindi na tayo sa paraan natin, kundi tayo na talaga." Wika niya. Para akong tinamaan ng kidlat na hindi masakit. Yung nakakagising, nakakatuwa, at nakakatunaw ng tuhod. At ang tanong ko, "Sure ka ba? Baka mabwisit ka sa akin pag tumanda tayo." Wika ako. At ang sagot naman niya, "Okay lang. Willing ako mabwisit basta kasama ka." Natatawa akong napapaiyak ng konti. At ang sabi ko, "Jason, oo, boyfriend mo na ako." At sa wakas, yung hindi niya tinuloy noong nakaraang gabi, tinuloy niya ngayon. Pero sandali lang, yung hindi bigla ang halik. Yung dahan-dahang humalik, yung parang may basbas ng buong simbahan. At doon ko naramdaman, ito na talaga. Lumipas ang mga buwan, masaya pa rin, walang tampuhan, walang selosan, walang drama. Kapag may problema siya, kinikwento niya agad. Kapag pagod ako, may yakap agad. Kapag may libre sa karinderya, sabay agad. At ang pinaka gusto ko, hindi nagbago yung pagiging magaan namin. Siya pa rin yung lalaking nag-aabot ng kape tuwing umaga. Ako pa rin yung sakristang nag-a-adjust ng mic kahit hindi naman kailangan. Kami pa rin yung naglalakad sa ilalim ng isang payong kahit pwede namang magdala siya ng sarili niya. Hindi dahil kulang,
kundi dahil gusto naming masikip para magdikit. Sa bawat kumpisal, may lihim na lumalaya. Sa bawat pag-amin, may pusong humihinahon. At sa bawat pagtatagpo ng kwentong ito, hindi nagwakas ang aming pag-ibig, bagkus dito nagsimula ang pinakamatamis na kabanata. Sapagkat may mga pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan dahil kahit pabulong, naririnig ng tadhana. Ako si Bam, si Jason ang mahal ko. At ito yung kumpisal naming naging simula ng kami. Walang away, walang tampuhan, puro saya, puro kami. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.